Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ay malugod na bumabati sa lahat ng bumubuo ng Madrasa Al-Ilm Ad-Dawa Al-Islamiyya at sa lahat ng aming kapwa mag-aaral. Magandang hapon po sa ating lahat. Ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang na siyang ating pinasasalamatan at hinihingian ng tulong. Humihingi tayo sa Kanya ng kapatawaran at patnubay. Naway pangalagaan niya tayo laban sa kasamaan ng ating mga sarili at laban sa paggawa ng anumang pagsuway sa Kanya. Sino mang patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakapagligaw sa Kanya. At sino mang hinayaang maligaw ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang makakapagpatnubay sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, ang tanging nag-iisa at ang walang katambal o kasama sa Kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naway patnubayan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang pagpapala, habag at biyaya ay mapasak kay Propeta Muhammad sa kanyang mga pamilya, kaanak at tagasunod hanggang sa huling araw. Ang aming pagsapo sa araw na ito ay tungkol sa maliliit na kasalanan na pinagwalang bahala ng mga tao. Ito po ay nabibilang sa Shirk Asghar. Ngunit may tatlong uri po ang shirk. Ang Shirk Asghar, Shirk Akbar at Shirk Khafi. Ngunit ang tatalakayin natin sa araw na ito ay ang Shirk Asghar. Sinabi ni Propeta Muhammad, ang aking kinatatakutan sa inyo ay ang mababang uri ng shirk. At nang tinanong kung ano ang mababang uri ng shirk, sinabi niya ang nagbabalat kayong shirk. Ito ay iniulat ni Mahmud ibn Labid al-Ansar at isinalaysay naman ni Imam Ahmed at Tabarani al-Baihaq. Kung sino man ang manumpa ng maliban sa Allah ay tinuturing na isang mushrik. Kung sino man ang manumpa ng maliban sa Allah ay mahuhulog sa kufar o shirk. Ito ay iniulat ni Ibn Umar at isinalaysay ni Dawud at Tirmidhi. Ang uri ng shirk na ito ay hindi nangangahulugan ng pagtatakwil sa pananampalataya at pananatili sa impyerno, ngunit may kakulangan ng kaganapan ng tauhid. Ang nagbabalat kayong shirk ay maaaring maliit na shirk katulad ng riya na nabanggit sa hadith ni Mahmud ibn Labid al-Ansari. Ang riya ay nangangahulugan ng pagpapakitang tao na ikaw ay mabuti o tunay na nananampalataya upang igalang at hangaan ng madla o makaani ng magandang reputasyon. Ito ay naiiba sa ipokrisiya dahil ang ipokrito ay nagkukunwaring marangal, tapat, mabuti at relihiyoso. Bagamat walang layuning makamit ang mga katangiang ito para sa Panginoon, ang taong may riya ay may ganoong mga katangian para sa kaluguran ng Panginoon. Subalit paglipas ng panahon, gumagawa siya ng mabuti upang igalang at hangaan ng madla. Ang katibayan ay ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sasabihin ko sa inyo ang aking labis na kinatatakutan na sisira sa inyo ng higit sa mga dulot ng Al-Masih al-Dajjal, ang bulaang Kristo. Ang sabi ng mga tagapakinig, o propeta ng Allah, sinabi niya ang nagbabalat kayong shirk kapag ang isang tao ay magsasagawa ng sala at pinapaganda ito dahil may mga taong nakatingin sa kanya. Ito ay inulat ni Abi Sa'id al-Khudri at isinalaysay ni Imam Ahmed sa kanyang salaysay.
Sana'y pagkalooban tayo ng tagumpay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na maligtas sa mga panganib na ito. Ang mga mabuting gawain ay mawawalan ng halaga at ang pagpapanatili ng walang hanggan sa impyerno, tulad ng ipinahayag sa banal na Quran. Datapwat kung sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba sa Allah, ang lahat ng kanilang mga ginawa ay walang maibibigay na kapaki-pakinabang sa kanila. Kung sino man ang mamamatay sa kalagayan ng shirk, kailanman ay hindi mapapatawad at sa kanya ang pagbabawal sa paraiso. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.